ka na? Ayos ka lang ba? Happy ka ba? O sad pa rin ba? Kaya't halika na, sumama ka na selfie na, groupie na at iba pa. Bata matanda, biyuda at biyuda, may asawa man o kaya'y wala. Sama-sama tayo'y maglakbay, dito ka na, di ka na mag-iisa. Bebop na tayo, bebop na. Let us be hip and let us up, tara sa munting tahanan, tahanan ni Kristo. Good afternoon! Welcome to P-Pop Live! Yes, it's Paris Pastoral Accompaniment Program. Here at Mary Help of Christians Paris. Yes. And hoping na Lahat ng mga Parises. magkaroon ito. Yes, of course! Talaga, yan yung gusto ni Pope Francis Yes. diba? Yan yung sinusunod natin. Lalong-lalo na yung ating kapihan, no? Very welcoming yan. So ngayon, isa pang susundin natin at dapat talaga medyo tatamaan tayo ng konti dito kasi tayo yung kumakausap sa mga kabataan. Bibigay ng mga marriage preparation, Yes. yung mga papakasal. Yes, at saka maganda rin na marinig to ng mga mag-boyfriend para maaga pa lang malaman na nila, hindi ba? So, ano ba yung title natin? Careful! Careful? Careful! Diba? Bakit kaya careful? Basahin natin muna, no? Ito ay galing sa paragraph 36 ng Amoris from chapter 2. Sa chapter 2. Ang title ng chapter 2 is The Experiences and Challenges of Family. Kaya pala careful. Yan, yung challenges nandyan diba? So, basahin natin ha? Okay. We also need to be humble and realistic, acknowledging that at times, the way we present our Christian belief and treat other people has helped contribute to today's problematic situation. Naku ha? Okay. We need a healthy dose of self-criticism. Then too, we often present marriage in such a way that its unitive meaning, its call to grow in love, and its ideal of mutual assistance are overshadowed by an almost exclusive insistence of the duty of procreation. Lalo na yung word na today. Kasi pag sinabi pong today, ngayon po yun. Ngayon, ibig sabihin, yung situation po ngayon, no, na iba po yung mga pananaw ng mga kabataan. Tapos syempre, ang age gap ng magulang sa kabataan, malayo. Pati yung mga pinag-aralan, stricto noon. Ngayon medyo parang kailangan maging realistic ka, di ba? At yung trabaho, iba yung trabaho noon, iba rin yung trabaho ngayon. Saka ang bilis ng pace ng buhay ngayon. At pinaka-isa pang talaga tayo dito, apektado. Nung panahon noon, ang nanay sa bahay lang, hindi sila nagtatrabaho, no? Ngayon, talagang yung dalawa silang nagtatrabaho. Ibig sabihin, parehong naghahanap ng time na parang lahat nagmamadali. Even the parents. Correct. Kaya ang dami po talagang nagiging diferensya na hindi naman natin pwedeng pigilan. Kaya mismo si Pope Francis talagang, yung iba nga parang nananega doon kasi syempre kailangan parang sinasabi ng iba, ba't parang lumuluwag si Pope Francis? Parang lumuluwag. O kaya, dapat parang feeling na dapat ipilit nyo kung ano yung noon, ano yung dapat. Yeah. Kailangan po talaga tayong mag-adjust, but hindi tayo nag-change. Nag-a-adjust lang tayo sa pacing, no? Sumasabay, pero hindi binabago. Yes, Yan. nakikiayon ako sa kanilang mga yung galaw, ano? Yes. Ngayon parang mabilisan Totoo. Kaya nga yung mga talk ngayon, paiksi ng paiksi. Oo, kasi ngayon yung memory span ng mga bata ngayon,
parang ang dali nilang mainip. Oh, Diba? yeah. So parang gusto lang nila, o kaya gusto nila video lang para makita, ganyan, ayaw nila na nagbabasa. Yeah. Kaya talagang ang dami po talaga natin baguhin. Kaya bakit careful? Careful po tayo, lalo na kung gusto natin mag-correct o magbigay ng teaching sa ating mga anak, no? Kasi po ang napansin ko, no, sa panahon ngayon, the more na sinasabi mo yung ganito, parang lalo mo siyang tinutulak no? Na, ayoko nga, ba't mo, alam ko na yan bakit ba? Parang ganon. Yeah. So, sa akin, lalo na kung kilala naman natin yung mga anak natin, di ba? Tayo naman sa pre-K na, parang kinukonsider natin sila mga anak din natin. So, parang gusto ko talaga yung yung sinasabing cool mom. Kasi yung cool mom, hindi yan yung sinasabing parang konsentidor. O yun, Hindi mga konsentidor hindi yun. Parang iniintindi mo siya. Kasi once po na inintindi mo yung bata, no, at nakita niya yon na tinatry mo siyang intindihin, magiging siya sa'yo, open, no? Yes. Pag naging open siya, dun lumalabas kasi yung problema diba? Pag naging open, lalabas na ngayon yung problema niya, masasabi na niya sa iyo. Yung yung difficulty niya, ano yung nakaka-stress sa kanya. Pero pag sa umpisa pa lang, dakdak ka na ng dakdak. Hindi yan! Mali yan! Pinagdaanan na natin yan! Pabalik na ako. Nalala ko yung tatay ko. Papunta pala kayo, pabalik na kami dyan. Tatay ko kasi, nayaya yun sa CFC. Tapos, isang beses lang ata umatin. Merong sharing. Sabi niya naku, yung mga pinag-uusapan niyo, alam na alam ko na. Religious din kasi yung tatay ko. Hindi na umatin. Kaya yung nanay ko naging handmaids of the Lord na lang. Anyway, so talagang ganyan po yung yung matatanda. Kaya lang hindi kami apektado kasi yung tatay ko tahimik siya. Hindi siya mahilig mag-sermon. Yung nanay ko, ang sinisermonan niya, at yung nanay ko naman, ako bahala sa tatay niya. Diba, sa atin yung meron tayong pre-K na very particular, kahit yung pare, sabi sa atin huwag kayong masyadong mahaba at tutulugan lang kayong mga yan. So, may mga speaker tayo na i-invite. Pagka sinabi, ano lang kayo 15 minutes lang. Yung magagaling, lalo na yung magagaling na speaker, kaya nila hanggang 1 hour, kaya nila na i-hold yung mga audience dahil magaling sila, kaya nila mag-joke, ganon. Paano yung pagka sinabihan mo ng 15 minutes, naku, talagang nagkakaproblema na sila. Kaya naman din kasi lalo na yung sa atin, meron kasi tayong part na dialogue doon na binibigyan natin ng more time yung mag-asawa sila. Kaya naman din po ganun yung ating hindi sila naiinip dahil sila naman. At saka yung pag tinatanong po namin sila, yung pagkatapos ng seminar, ang pinakagustong-gusto nila po yung nag-uusap sila. Yun. At saka tapos pro-process natin at sinasabi natin, ganito yung mga guide. Parang kino-correct mo sila or binibigyan mo ng komentaryo doon sa kanilang ginawa. Yes. Okay, ituloy po natin. Nor have we always provided solid guidance to young married couples, understanding their timetables, their way of thinking, and their concrete concerns. At times, we have also proposed a far too abstract and almost artificial theological ideal of marriage, far removed from the concrete situations and practical possibilities of real families. This excessive idealization, especially when we have failed to inspire trust in God's grace, has not helped to make marriage more desirable and attractive, but quite the opposite. So pagka yung masyado mong present mo as is, parang nagiging sa kanila yon, parang napakahirap naman gawin yan. At saka parang tayo, nakafocus tayo sa rules and regulation. Kaya nawawala yung po yung impact na sabi dito. Ang dapat ma-inspire sila na magkaroon sila ng trust kay God to give them the grace
para magawa nila yung mahirap na sinasabi natin. Yun po yung gusto natin, na magkaroon sila ng personal relationship kay God. Hindi yung, eto dapat ang gawin nyo, mali yan, ganito yan, ganon. So dapat ipakita po natin sa kanila na mahirap, anuhin natin, tanggapin natin, mahirap ang panahon ngayon, tulad ng sinabi natin kanina, di ba, na yung mga trabaho, yung mga overtime, yung mga ganyan, you work from home. Malalaki ang sweldo, pero kanila lahat ang time mo. So sabi, nga, sige, nasabi mo na lahat, rules 1 to 10, 10 commandments. Naramdaman ba niya na lahat yan, gagawa ba niyan, kung hindi niya naramdaman na kanino manggagaling yung strength para magawa yan? Kay God. So yun yung gusto natin i-build sa kanila, yung trust nila kay God. Kaya nga sabi dito, di ba, na yung sobrang excessive na yung idealization na na-feel natin to inspire trust in God's grace. Yun. Which is the one that will help them in their marriage. Yeah. Kaya pala si Pope Francis, ini-introduce na yung accompaniment. Ibig sabihin, hindi mo na ngayon maibigay sa kanila in one setting or isang araw lang. Tikahon. No? Hindi mo maibigay ng ganun dahil yung time nga, naiinip sila. So, unti-unti and at the same time, kailangan tuloy-tuloy mo silang ina-accompany. Yes. And that is the purpose of our kapihan. Di ba ngayon, meron tayong one session na 8 hours. After that, 5 na, puro 1 hour lang. Matututo sila, paano ba mag-communicate? Yes. Because marami naman ngayon nakakaunawa na talagang ang cause ng minsan family breakup is the lack of correct or proper communication. Pagkatapos dun po sa process na yun, naisisingit natin yung ang ending kasi lagi nun is verses na makakayanan mo yan kasi nakasulat yan sa Bible. Laging gano'n. No? Wala tayong ginagawa na hindi sinabi ni God. Yan yung ating guide. Hindi yan yung galing sa libro, na psychology, mga ganyan. Galing kay God. At pagka galing kay God, yung desire to do it, mas masaya kasi alam mo ang Panginoon ang sinusunod mo at ano ang fruit. Maganda yung marriage nyo. Diba? Ngayon talagang napipilitan tayo baguhin yung ating modules. Especially doon sa time. Hindi mo na maibibigay sa kanila na, eto mga 3 days tayo. Ang hirap na ngayon. Yes. Kaya positive po talaga itong nabasa natin ngayon kasi minsan nakakalimot tayo. Kaya lagi nating pag humarap tayo sa mga anak natin o kahit sino kaibigan natin na lalo na yung mga nasa marrying stage na, so titingin tayo, iisip, careful, careful. O di ba yung careful, nakaturo kay God. Careful kay si God, kay God ka. Isa pang pagbabago na gusto natin introduce kasi hindi ba yung dating pre-K na natin, pagka magpa-file sila ng application sa simbahan, tapos kumpletuhin nila yung requirement at saka ngayon bibigyan na sila ng seminar na schedule. Ngayon, ang nangyayari, nakita natin, pag file nila, para kumpletuhin yung it takes them, minsan umaabot ng 6 months, 7 months, hanggang 9 months. Kaya pagka nakumpleto na nila, schedule na yung pre-K na. Ang natitira na lang mga 1 month, 2 months. So, pagka binigyan natin sila ngayon ng pre-K na, kasabay na nun yung kanilang mga iintindihin pa ron sa kanilang kasal. So, stress na stress sila. Hindi na nila ma-pick up kung ano yung gusto nating ibigay sa kanilang mensahe. So, ngayon, ang ginawa natin, basta nag-file sila, nag-apply sila ng application for wedding, pagkatapos ng canonical interview, i-schedule na yan for marriage preparation. So that maaga pa na tapos na nila yung marriage preparation, we can now invite doon sa mga accompaniment program natin. Sa kapihan, sa P-Pop Live, pagkatapos yung monthly, meron din tayo hinahandang programa dyan. So pagdating nung kanilang mga 2 months before wedding,
ayan, ay, pwede na nila ibigay lahat ng time nila doon. Yes. Wala nang stress. Correct. Yun. Thank you po. Thank you. Okay, so you heard it from Kuya Jun. Kuya Jun, oh, Kuya, hindi Lolo Jun. Okay, so we'll see you again next Sunday here on P-Pop Live. Careful. Bye-bye. Careful. Okay.